Kilala niyo ba si Lilian de los Santos? Alam niyo ba kung nasan siya at yung anak niya si Mylene? Bakit po ba? Pinahahanap po kasi siya ng kliyente ko. Sino po ang kliyente niyo? Pasensya na kayo, hindi ko pwede sabihin sa inyo. Ako, pasensya na ho. Umpisa ho kasi nung nagkasunog doon, wala na po akong nakitang dati kong kaibigan doon sa compound eh. Pasensya na po. Kung gano'n, no, maraming salamat na lang. Kung sakali hong meron kayong impormasyon na pwedeng ibalita sa akin, tawagan nyo na lang ako dito sa numero nito. Huwag ko kayong magdadalawang isip. Maraming salamat, oh. Sige Alis po. na ako. Alam mo, sarap ng ganito, no? Sarap na feeling na malaya na natin mapapakita yung nagmamahalan tayo. At pwede na tayo mag-PDA, di ba? PDA? Public display of affection. Ibig sabihin nun, pwede na natin sabihin sa buong mundo na nagmamahalan tayo. Sira ka talaga. Hindi nga, babe. Pwera biro. Siya ba? Alam mo, tuwing kasama kita, tuwing magkapiling tayo, masaya ako. Pues, di ka na malulungkot. Dahil kahit kailan, hindi na mawawala sa piling mo. Lalo na ngayon. Ano ngayon, tanggap na ni Maming lahat. Sana nga tuloy-tuloy na to, no? Sana, ganito tayo palagi kasaya. Alam mo, walang dahilan kung bakit dapat kakabahan. Kasi, ayos na ang lahat. Di ba? Tanggap na ni Mami na girlfriend kita. Ang ibig mong sabihin, nagpapanggap ka lang na tinanggap mo na si Catherine? Siyempre naman. Kunyari, mabait na ako sa kanya. Pero kahit kailan, hindi ko matatanggap ang ambisyosang katulong na yan. At hindi ko siya matatanggap para sa anak ko. Ba't mo ginagawa to? Para kay Charles. Dahil ayokong malayo ang anak ko sa akin. Kaya pinababayaan ko na muna siyang mag-enjoy at isipin na okay na ang lahat sa akin. Pero ang hindi nila alam, humahanap lang ako ng tiyempo. Bilib talaga ako sa'yo. Ibang klase kang mag-isip. Siyempre naman. Kaya kung ako ang Catherine na yan, galingan niya na. I-enjoy niya na ang bawat oras na kasama niya si Charles. Kung kinakailangan mong bigyan ng pera yung kausap mo, gawin mo. Baka makatulong yan. Pero sir, hindi ho lahat ng tao madadaan sa pera. Pero susubukan ko. Cathy? Cathy! Po? Cathy? Ay, nako. Buti naman nandito ka. Alam mo ba, nag-shopping ako kanina. Pagkatapos nakakita ko ng magagandang damit. Ito, kaya naisip ko na ipag-shopping na kita. Ayan, lahat ito sa'yo. Po? Oh, ayan. Oh, hindi ba? Magaganda. Oh, lahat ito nababagay sa'yo. Oh. Mama, ang gaganda ho, pero sana hindi niyo na ho binili kasi wala ho kaming ipambabayad ni Inay dyan eh. Bakit naman? Sino ba ang nagsabi sa'yo pababayaran ko? Binili ko ang lahat ng ito para sa'yo. Libre! Hindi ba sinabi ko naman sa'yo na babawi ako? At saka isa pa, nobya ka na ngayon ng anak ko. Alam mo, hindi na nababagay na magsuot ka ng uniforme. Kaya mula ngayon, gusto ko isuot mo ang lahat ng ito. O ayan, ito, para sa lahat yan. At alam mo, Miding, meron din akong binili para sa'yo. Ayan. O hindi ba maganda? Salamat. O paano, Catherine? Gusto ko, magbihis ka na. At mamaya, may sorpresa pa ako sa'yo. Okay? Yung pinangako sa'yo karagdagan, ibibigay ko na sa'yo ngayon. Mamu, alam mo, gusto ko kumakain tayo parati sa ganitong lugar. At least nakakatikim tayo ng pagkain mayaman.
Anak, ang mahal-mahal naman dito eh. Dapat bumili lang tayo ng fishball sa kanto. Mamu, malaki naman yung kinita ko kagabi. Tsaka gusto ko nga yung lumalabas tayo paminsan-minsan. At least natitikman natin masasarap na pagkain. Katulad dito, tingnan mo yung lugar na to. Di ba, Mamu, ang sosyal? Sayang nga wala si Pinky. Di sana saya nating tatlo. Si Pinky ba? O si Jepo yung gusto mo makasama? Mamu talaga, nanuksa na naman. Alam mo, gusto ko sa'yo si Jepo eh. Gusto ko kayong dalawang magkatuluyan. Mamu, gusto ko rin naman si Jepoy eh. Pero Mamu, gusto ko rin yung kumakain tayo sa ganitong restaurants. Yung bumibili ako ng mga bagong damit. Nakakarating tayo kung saan-saan, maipapasyal ko kayo sa mga gagandang lugar. Eh, paano kung si Jepoy yung makakatuluyan ko? Mamu, alam mo kasi naniniwala ako na isang araw, matitikman ko rin lahat ng mga bagay na ipinagkait sa akin ng Diyos. Oh, ano ba okasyon? Marami yata nakahandang ulam ah. Well, naisip ko kasi na dahil hindi naman natin masyadong na-celebrate ang birthday ni Charles. So, ngayon natin ito isa-celebrate and we call it his post-birthday celebration. Thank you, Ma'am. Well, you're welcome, my sweetheart. Teka. Tatlo lang tayo ah. Bakit may extra plate doon? Para kanino yan? A party won't be complete without a guest, hindi ba? Guest? Guest? Yeah, I want to make this celebration to be very special, so I invited a very special guest. Kathy? Kathy? Ma'am, ano ibig sabihin nito? Well, I invited Kathy to join us for our special lunch. I thought you'd be happy. Ayun. Thank you, Ma. Upo ka. Kati, ang ganda mo ah. Bagay sa yung suit mo. Binili ni Ma'am Beatrice. Kathy, sabi ko sa'yo, tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng ma'am. You can just call me tita. Well. What are we waiting for? Umpisa na natin at mukhang masarap itong luto ni Medina. Tara! Okay. Okay. Hey, tara. Ito na yung pangakong karagdagang pinag-usapan natin. Kung kulang pa yan, tawagan mo lang ako. Salamat po, sir. Huwag kayong mag-alala hanggat hindi ko na ibabalik ang inyo anak. Hindi ako titigil. Salamat. Mauna na ako. Oh, sige. Nakalak po ata, Mamu. Hindi. Paano ko makinig? Hindi ko kayo maiurong eh. Nakaipit kasi ako na Kaya, Sige, salamat po. Ako na lang po. Kaya ko naman po eh. Ay, saan ba kayo pupunta dito? aakyat po sana kami eh. Mark. Mark? Alam mo, Kathy, ngayong girlfriend ka na ni Charles, kailangang matuto ka ng mag-ayos sa sarili mo. Ano pong ibig niyong sabihin? Alam mo, maganda ka na. Pero mas gaganda ka kung matututo kang maglagay ng makeup katulad nito. Ito. Alam mo, marami kasing kaibigan ng si Charles. And I'm sure, gusto ka nilang makilala. You'll be going out on dates, parties, at gusto ko na maging presentable ka. Di po kasi ako marunong magpahid niyan at saka po, mahal ho yan eh. Wala ho akong ipambibili. My darling Kathy, ako nang bahala dyan. Marami ako niyan. Basta, come on, let's try.
Yan. Let's see. Wow! Beautiful! Pero parang may kulang. Kulang ka ng kinang. Tignan natin. Lagay mo nga ito. Sige na. Patingin. Wow! Look at you! O hindi ba bagay na bagay sa'yo? Ang ganda-ganda mo talaga. You know what, Kathy? I really can't blame my son for falling in love with you. Look at you! Di ba napakaswerte naman ng anak ko to have a pretty girlfriend like you? Actually, kailangan nga mag-ingat pa siya eh. Dahil maraming lalaki dyan aali-aligid na gusto kang maangkin. Ako nga, Mark. Bukod sa maikling buhok, hindi naman nagbago ang itsura ko. Kumusta ka na? Eto, buhay pa. Hindi naman ako namatay nung ipinagtabuyan mo ako sa bahay mo. Mamo, halika na. Salamat po. Baka naman. Masyado nang lumiligaya ang Catherine na yan. Panahon na para gawin ko ang pinaplano ko. Maasahan ko ba ang tulong mo? Kailan ba naman nakahindi ako sa'yo? Meron akong itatanong sa'yo. And I want an honest answer. Okay. Nagkagandahan ka ba sa Catherine na yan? Oo naman. Sexy naman siya eh. Makinis. Maputi. Alam mo, kung hindi lang patay na patay ako sa'yo, baka pinamamahan ko na yun. Good. Magugustuhan mo ipag-utos ko sa'yo. Nay, ang saya-saya ko po. Una, yung lalaking pinakamamahal ko. Mahal ako. Pagkatapos po ngayon, tanggap na ni Ma'am Beatrice yung relasyon namin. Pero mag-iingat ka pa rin sa kanya, anak. Kinakabahan pa rin ako sa kanya. Hindi ka pa rin nakakasiguro sa pagbabago ni Ma'am Beatrice. Kung hindi nga lang mabait si Sir Tony, noong pa kami nagtoast ng babaeng yan eh. Nay? Bakit po palagi sinasabi ni Sir Tony na malaki po yung utang na loob niya sa inyo sa pag-aalaga niya dun sa una niyang asawa? Eh sa pagkakatanda ko po, 7 taon na ako nung lumipat tayo dito at si Ma'am Beatrice na po yung asawa ni Sir Tony nun. Paano po nangyari, Nay? Dalaga pa lang ako noon, anak. Kina Sir Tony na ako nagtatrabaho. Wala ka pa noon. Napakabait ni Ma'am Charito. Pero mahina ang kanyang puso. Mamaya na ako kakain, Biding. Iwan mo na lang muna yan. Matutulog na muna ako, ha? Ako ang nag-aalaga kay Ma'am Charito. Lalo na nung naging masasakitin na siya. Pero nagbago na ako. Dito na ako sa... Tsaka dito. Nung mga panahon na yun ko nakilala si Beatrice. Sekretarya siya ni Sir Tony. Madalas siyang magpunta sa bahay. May mga dalang papeles para kay Sir. Noon pa man ay may kakaibang kutob na ako tungkol sa kanya. Pakiramdam ko, hindi pa man patay si Senyora Charito, ay unti-unti na niyang inaahas si Sir Tony. Nung mamatay si Ma'am Charito, nagpaalam ako kay Sir Tony. Saka ko nakilala ang tatay mo. At ipinanganak ka.
Nung 7 taon ka na, nagbalik ako kay Sir Tony. At nung ko nalaman na si Ma'am Beatrice na pala ang bagong asawa niya. Kaya mag-iingat ka sa kanya. Huwag kang lubusang magtitiwala. Tandaan mo, anak. Ang ahas, nagpapalit lang ng balat. Pero ahas pa rin. Di ba nagsimula ka bilang sekretarya ni Tony? Oo. Sekretarya niya muna ako bago naging pangalawang asawa. Naabutan mo yung una niyang asawa. Nakilala mo pa siya. Oo. Naabutan ko pa noon si Charito. Madalas ako noon sa bahay nila para magpapirma ng mga dokumento. Noong mga panahon na yon, naging masasakitin si Charito. Halos hindi na siya umalis ng kama niya. Unti-unti siyang nanghina hanggang sa namatay na siya. Tony was so devastated. Mabuti na lang nandun ako to comfort him. After a while, pinakasalan niya ako. At nakuha ko ang lahat ng kayamanan niya. Kapag may ginusto ka pala, you won't stop until you get it. Natural. At kapag nakuha ko ang pinaghirapan ko, hindi ako makakapayag na makuha ito ng kahit na sino. Kaya nagkakamali ang katulong na yan. Sa pag-aakalang makukuha niya ang bagay na pinaghirapan ko. Hindi ako makakapayag na magkatuluyan sila ng anak ko. So ano? Susunod ka ba sa pinagagawa ko sa'yo? Oh, Catherine, hindi mo na kailangan pang gawin yan. Hindi ka nakatulong dito. Pero since wala kasi si Miding at nasa palengke, baka naman pwedeng utusan kitang pumunta sa kwarto ni Jake. Opo, ma'am. Yun lang po ba? Oo, yun lang. Actually, alam na naman ni Jake kung anong pinag-uutos ko sa kanya. Sige po. Miss! Yung notebook mo nahulog. Kuya Jake? Kuya Jake? Kuya Jake? Kuya Jake? Hello, Catherine.